Special mention si dating Speaker Martin Romualdez sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, malapit na raw kasuhan ng kanyang pinsan kaugnay sa flood control scandal. Aminado naman si Romualdez na nasaktan siya sa sinabi ng Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, nandiyan ba si Romualdez sa sona? Jiggy, una nga sa lahat, hindi nagpakita dito nga sa kamera itong si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Wala nga siya rito doon sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos at gayon na rin doon sa pag-uumpisa or pagbubukas ng second regular session kanina ng umaga ng kamera. At sa kabila nga nito ay naglabas itong si dating Speaker Romualdez ng pahayag. Aminado nga si Romualdez na masakit daw itong mga sinabi ng Pangulo para sa kanya at kanyang pamilya. Gayon pa man, iginagalang niya yung mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya, hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. At sa sona kanina, Jiggy, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit na raw sampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman itong kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga ito nung kakasangkot ni Romualdez doon sa flood control scandal at ayon nga doon kay Congressman Romualdez, sang-ayon siya na gawin yung tama at sumunod sa proseso at hayaan yung ebidensya na magsalita. At sa kabila nito, nanindigan po itong si Romualdez na wala siyang nilabag na anuman sa batas at handa raw siyang patunayan ito. Mauna na rin nagsampa ng reklamo nga yung Office of the Ombudsman dito kay Romualdez ng mga reklamang plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering at susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang basehan para umusa dito at sampahan nga siya ng kaso. Jiggy. At Marian, bago yung SONAI, anong natalakay ng Congress sa pagbubukas ng kanila sesyon? Yes, Jiggy, kaninang umaga, doon sa pagbubukas nga ng second regular session, ipinunto ni House Speaker Boji D na nasa higit 160 na, yung nakaipasa nila nga mga panukalang batas. Doon po sa naunang regular session, first regular session, at may 26 na rin na priority LADAC bills yung naipasa nila. At ibinida nga niya kanina, yung mga nauna na nilang naipasa sa first regular session, yung amendment sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act at iba pa. At ilan naman, Jiggy, doon sa mga prioridad or target nila po na maipasa ngayong second regular session, syempre yung Rice Industry and Consumer Empowerment Act para nga mapababa yung presyo ng bigas at mapalakas yung suporta doon sa mga magsasaka. Gayun din yung Party-less System Reform Act, Cybersecurity Act at yung pagdidisqualify doon sa mga kaanak ng mga government officials na pumasok sa government contracts hanggang 4th degree of consanguinity. Andyan din yung Classroom Building Acceleration Program at nais din nila nga Marian, maraming salamat. Marian Enriquez po, live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.